malapit ka na mahoyo. La 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 long yo. Stop, stop yo. Ising muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes. Pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya. Pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi. Sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak-iyak iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Pixel, right back at it again with another Norman Mangusing content at isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay tungkol dito sa umiiral na tagumpay na naman, another milestone from Norman Gusgusin. Ito ay isang dekalibre para sa kanya, mga ka-plastic. Season 4 to at bakit naging dekalibre sa kanya ito at naging milestone sa kanya ng tagumpay? Kasi nabalitaan ni Norman Mangusin na na-dismiss ang kaso niya sa Paranaque, na isinampa ng kaso ng asawa ni makagagawad Sapman na si Joanna Francesca Lopez Warla Colahewa. At bakit nga ba na-dismiss yung kasong yun? Ano ang dahilan, mga ka-plastic? Bagong lahat, mga ka-plastic, meron tayong bisita. Yan si Miming, mga ka-plastic. Yan. Etong pusa na ito, malapit sa akin. Sa tuwing ako'y tumatambay dito sa parke, ay lagi ko siyang kasama minsan. Minsan, sumasama siya, dumidikit siya sa akin. Minsan hindi. So, dahil dyan, meron tayong tatalakayin about doon, mga ka-plastic. Kung nakikita nyo sa screen, mga ka-plastic, meron si Norman Mangusin na nakasalubong na aso. Siguro napapanood ni Norman Mangusin yung aking kagabing content about doon sa bago natin ipe-play natin tong video. Yung insidente about doon sa dalawang dalagitan na si Jana at si Warboga, na yung dekalibre shirt ni Norman Gusgusin ay ninaburit yung dekalibre shirt ni Jana. Dahil nga ito ang sinabi ko, mga ka-plastic, sa video na ito. Matapang, no? Dekalibre. Pero okay naman, yung t-shirt niya, nasa inyo pa rin ba yan? Yung dekalibre shirt na yun? Minat-minat ng aso. Sorry. Minat-minat na po ng aso. Yung akin tinapon ko, naalala mo nung ano? Tinapon niya. Nung
kakababa natin, nung sinundo tayo ni Joshua at Casey, di ba tinapon ko yung akin? yung Sabi akin. ko, grabe, trauma yung binigay ko. Sinampay ko, kasi itatapon ko, sinampay ko dun sa may, di ba nilabas ko yung double deck? Kinuha ng aso, be. Nasa daan siya ngayon. Makikita mo yun papasok sa amin. Alam mo kung bakit ang aso naglalabuknit ng mga tela, ng mga damit? Yun ay dahil kasi ang mga hayop kasi nakakakita ng mga bad spirit yan eh. Baga yung nakikita ng aso, hindi nakikita ng mga tao yan. Kaya pansinin mo mga alaga yung hayop. Kapag may mga kakaibang activity na ginagawa yung alaga yung aso, pusa, at kung ano-ano pa, magtaka ka na kung bakit sinisira yung gamit mo. Yun ay dahil mayroong nababalot na masamang spirito dyan. Gaya nga ng sabi sa Biblia o turo ni Brother Eddie Soriano, kapag nanahan ka sa mga masasamang tao, yan yung gustong tahanan ng mga demonyo eh. Kung ano man yung mga damit o mga pera o mga tulong na ibinigay ng taong yun, ay may kalakip na sumpa yun mga kaplastik. Kaya nga napapansin nyo, di ba? Lahat ng madidikit ni Norman Mangusin ay minamalas. Nagkakaroon ng trahedya, depresyon, o kung ano-ano pang mga bagay na nakakasira sa buhay ng tao. Yan yung mga bad spirit o yung mga bad luck, kumbaga sa Feng Shui. Yan yung dahilan kung bakit yung aso nyo, yung alagang aso ni Jana, ay kinagat at ninaburit yung kanyang damit na decalibre shirt. Siguro may nakikita siyang masamang espiritu doon o may mga bad energy na kung tawagin ng mga specialist o yung mga Feng Shui specialist, nakikita nila yun. Kasi yan ang gustong-gusto ng demonyo eh. Yung laging meron silang na conquer na masamang gawain like na ginagawa ni Norman Mangusin. Kasi nga si Satanas, di ba? Siya yung pinaka-biggest na deceiver sa buong sanlibutan. Ano ba ang layunin ni Satanas? Mag-recruit ng mga inosenteng tao na mapangloko nila o iligaw nila ang mga pananaw sa buhay instead na maniwala sa Panginoong Diyos. Kaya yun ang reason kung bakit yung mga aso nakakakita ng mga bad spirit. Kaya nga magtaka kayo, may tahol ng tahol yung aso nyo sa garahe kapag gabi. Kahit wala naman dumadaan na tao. Minsan nag-aalulon pa nga eh. Meron akong somewhere na dinaanan sa subdivision eh. May asong nag-aalulon. Yun ay dahil may nakakakita sila ng hindi kaaya-ayang spirito. Kaya nga siguro sinira ng aso yun. May nakikita siyang bad energy dun. Kasi tingnan mo sa dinami-daming mga gamit ni Jana na pwedeng sirain, bakit yung decalibre shirt ni Norman Mangusin na binigay sa kanila ang sinira ng aso? Hindi biro yun mga kaplastik. Ibig sabihin nun, nadadala mo yung mga malas. Actually, nadala na nga niya ng malas sa bahay nila. Kaya nga siya nababash sa social media. Effective yun. Sabi nga ni Susan Yancy, parang domino effect yan eh. Makakarating to sa taas. At ngayon, dahil dun sa pangyayari na yon, ay kinumpirma siguro ni Norman Mangusin, baka siguro nanonood ng aking video ito. Kaya niya siguro ginawa ito. So panoorin natin yung ginawa ni Norman Gusgusin na may nakasalubong siyang aso. Bump specialist. Yan, ang tibay. Oh, yan, search. Okay, wala. Dito ka. This is spot. Ano yan? Bump specialist yan. So, nandito ako kayo sa submarine Ilagan.
in Villa Jesusa subdivision. Hindi, pinagawa ko yung salamin ng sasakyan at the same time nagpagasolina rin. So, kasi kanina tinamaan ng malaking bato. Anyway, marami lang ako nababasa na parang hinahamon pa ako nitong Ito, mga ka-plastic, yung post niya kanina. 6 hours ago ni Pod Genius. Tinawag niya yung aso. Kinumpirma siguro niya baka may bad spirit na sumasalib sa katawan niyang lupa eh. And that's the reason why kung bakit nagpapanik attack na naman si Norman. Base sa caption ni Pod Genius, mga ka-plastic, nalilibang ba siya sa ating ang ating bida o ililibing? Paikot-ikot lang siya sa paligid ng Bali Hotel. Nakakapamborol pa si Norman Mangusin. Pati yung aso sinama pa niya sa pang-i-scam niyang bomb specialist daw. Actually, Friends of Pod Genius, baka pinanood niya yung content ko about dun sa pinunit kasi ng alagang aso ni Jana, yung Decalibre shirt. Baka nga naman na kinukumpirma niya na baka mayroon ng masamang spiritong bumabalot sa katawang lupa ng scammer na ito, mga ka-plastic. Kaya yun ang dahilan. So wag na natin pahabain ng kwento. Magtungo naman tayo doon sa statement ni Norman Gusgusin na na-dismiss yung kaso niya sa Paranaque, na isinampa ng kaso ni Joanna Francesca Lopez Warla Colahewa na asawa ni Makagago WhatsAppman. So may mga kondisyon ngayon si Norman Mangusin matapos mangyari ito, mga ka-plastic. So panoorin natin yung video. Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Hindi na po siya visible sa Calabarzon. Yun po yung totoo at accurate po yan. Yan. At syempre, another topic, meron pong isang maganap at pinorward po ng aking mga abogado na napakaganda kaganapan. Kaya naman kung makikita niyo po yung aking caption, thank you Lord. Pasalamat ako sa kanya at syempre sa ating mga alagad ng Demonyo. sa mga magagaling na Alagad ng demonyo. Di ba? Mayroon palang Gino Diyos tong si Norman Mangusin, mga ka-plastic. Akalain mo yon? Isang notorious na scammer sa Pilipinas. Nagpapasalamat sa Diyos dahil na-dismiss ang kaso niya. Norman Mangusin, ikaw ba yan? Para hindi ako makapaniwala na dinamay mo pa ang Diyos sa iyong pagiging blessed mo. Siguro sadyang malapit lang sa iyo ang swerte nang galing sa ibaba. Hindi galing sa itaas. Diba? O, panoorin natin ulit. Thank you, Lord. Pasalamat ako sa kanya at syempre sa ating mga alagad ng Demonyo. sa mga magagaling na fiscals, prosecutor. Yes, because they have surely looked into it, the detail of everything. Yun lang. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo. At dapat ito, gagawin ko rin sana dito ay for members only. But because since Peperahin mo na naman yung tao. hindi naman po ako katulad ni Makagago na pag may balita ay i-members only niya para pagkakitaan. So I'm gladly share it to you publicly for free. Alright? Ito po ay fresh na For free. fresh. Super fresh po tong issue na ito. Super fresh. Talaga namang that is the very reason why tahimik sila ngayon. So, yun lang, maliban doon, wala naman akong issue. So, I have decided na pupunta po ako sa korte bukas dito sa umaga at ay hindi ko na parang i-atras ko na lang din siguro yung kaso ko sa ibang tao at hindi naman kasi ako ganun kasama na kasing sama nila. Sa totoo lang, gusto ko sana silang pahirapan. Pahihirapan ko ng todo, especially yung mga taong ginamit ni Makagago
para durugin ako. Pero I have decided that parang anong silbi ng ginagawa kong kabutihan kung meron din akong dudurugin na tao. Eh, tao rin naman sila. At kung hindi ako nagkakamali, sila rin yung parte nung tinatawag kong Pilipino na ipinaglaban ko nung pandemic. Pero to si Makagago, hindi ko talaga ito lulubayan. Si Makagago at yung Food Genius Group, hindi ko lulubayan yan. Pero yung mga daong idinamay ni Makagago para magdemanda sa akin, siguro nga, imbis na pahirapan ko, katulad ng asawa niya, dinimanda ako niyan, hindi ko naman kilala yung asawa niya. So, actually, pinailang ko na dito sa Cagayan. Kasi may bahay naman ako dito at adopted son naman ako ng Peña Blanca. So, i-atras ko na lang. Pupunta ako rin ngayon, babawihin ko. Kasi hiwa-hiwala yung ginawa ko eh. May pinail ako kay Makagago lang din. Tapos meron akong pinail doon sa mga naghirap. Yung mga nagpail sa akin. Yung kanyang binan at saka yung kanyang asawa. Pinailang ko rin dito. As part ng admin ni Makagago. Pero sige na lang. Babawihin ko na lang. Dahil idinamay lang naman talaga sila ni Makagago. Hindi ko na tutuloy, ano siya, talagang ibabaon ko silang dalawa ni Susan Yance. Kasama nung Food Genius Group niya. Kasama ni... Una sa lahat mga ka-plastic, kaya nagsampa ng kaso itong asawa ni Makagago. Yun ay dahil dinamay mo siya sa mga pinagsasasabi mo. Na sinabi mo na PIPI yung mga ka-PIPI ang nanay mo, ka-PIPI ang asawa mo, ka-PIPI ang mga lola mo. Di mo ba natatandaan yung sinabi mo, Norman Mangusing? Di ba? Na ikaw mismo ang nagsabi nun. Tapos sasabihin mo, hindi mo siya kilala. Lahat naman kasi ng mga sinasabi mo, hindi mo kilala yung tao. Tingnan natin yung kondisyon niya kung bakit may balak siyang i-atras ang kaso ng asawa ni Makagago. Tingnan natin. Tulen, Budol-Budol, Kaaruba, Mighty Mongoloid Asukir George Ropel at saka si Manong Buraot. Yan. Sabi ni Sulsolero, sinisiraan naman nila yung nabigyan na student ng 5K. Alam mo, kahit siraan nila na siraan, simple lang yan. Yung naninira is puro troll. Puro troll. Oh, puro troll ang naninira. Walang tunay na account dyan. Kung titignan mo, puro troll. Iyan ay parte ng mekanismo na binuo ni Makagago out of his 3 million subscriber. Yes. Ay, lahat na nga eh. Ultimo yung kinainan ko eh. Siniraan eh. Di ba? Ayun yun. Di ba? So, that's it. So, parte ng mechanics nila yan eh. Ang gusto nila talaga, i-paralyze ako. Ang gusto nila, yung tao lumayo sa akin. Ang pagkakamali nila, abot ako ng tao. Minamahal ako ng tao. Yung inutusan nila mag-video, Yappy M. Balmer. Good call, Mr. FLM. Choose your battle, ika nga. Thank you, Yappy M. Balmer. I love you, Yappy M. Balmer. So, bakit po yung caption ko ay, thank you, Lord, case dismissed. Alam niyo po, si Makagago, ginamit niya ang kanyang asawa at ang kanyang biyanan para idemanda ko. Yes. So, alam naman po natin na nagamit lang yan, na wala naman talaga akong kaugnayan sa kanyang ina at sa kanyang asawa. Yung pagmumura ko, pato ko yun mismo sa kanya. Out of context na lahat. So, anong ginawa ni Makagago? Idadamay niya lahat. Inutusan ng asawa niya magdemanda. Siyempre, asawa ka naman. Inutusan ng biyanan niya na magdemanda. Siyempre. Actually po, pinailang ko din sila dito. Madali pong mag-imbento ng kaso. Opo. Siyempre, I choose by battlefield. Pero,
Kanina po umaga, nakatanggap po ako ng desisyon galing sa korte na pumabor po sa akin ang korte laban doon sa mga nagdemanda sa akin, nakabahagi nila makagago. Ako po ay naisip na siguro bigyan na natin ng katahimikan yung mga pamilya ng pamilya. So this battle is between me, Makagago, Susan Yance, and the rest of the Food Genius Group. Na ito po, kung sakali pong papabor ang ating korte sa akin, doon sa ipinil kong kaso, mabigat po kasi ipinil kong kaso, binibidyohan nila yung bahay ko sa alas 12 ng gabi. Pinadalan ako ng kabaong, pinadalan ako ng bulaklak ng patay, lipat ako ng bahay, ganun din yung ginawa nila. As in, grupo sila. Kung papanig po ang korte sa atin pag nagkataon, sila ho ay magpipetition for bail. Opo. Eunice, Una sa lahat, mga ka-plastic, kung aatrasin man ni Joanna Francesca Warla ko Lahewa yan, hindi papayag si Makagago, mga ka-plastic. For sure, hindi siya papayag. Hindi niya kailanman i-settle down ang mga bagay na pinaghirapan ng pamilya ni Makagago. At ang sinasabi nyo na ikaw ay nangangako na huwag kang magsampa ng kaso against sa asawa na o kamag-anak ni Makagago, at ang gusto mo mangyari is between you and the Makagago and Susan Yance and the rest of Food Genius Group, ang iyong makakalaban na lang. So that means, ang ibig mong sabihin dun sa context na yon ay para maibsan o mabawasan yung kaso na ipapile sa'yo. Yun yung motivation mo. Na para mabawasan o maibsan ang iyong problema dito sa kinakaharap mo ngayon, mga ka-plastic. So nangangahulugan, si Norman Mangusin ay nakikipaglaro kay Makagago at Sapman na i-atras yung kaso ng mga kamag-anak ni Makagago, which is nasa kamag-anak na lang ni Makagago yon kung itutuloy man nilang i-atras yung kaso. Ano si Norman, sineswerte? Hindi naman siguro siya tanga na aabalain nila yung sarili nila matapos mong bastusin, Norman. 'Di ba? So magtungo naman tayo doon sa live stream ni Makagago WhatsApp man, mga ka-plastic. Ito po yung response ni Makagago, mga ka-plastic. Ukol dun sa sinabi ni Norman Mangusin na na-dismiss yung kaso niya sa Paranaque. So panoorin natin yung video. Yun. Magandang gabi mga Yun. Magandang gabi mga ka-hombre ko. Kamusta ang lahat? Napanood nyo na ba ang aking bagong video? Ito na lungkot na balita. Totoo yan. Mga ka-hombre ko, no? Totoo, tonight, actually kanina lang namin natanggap ng aking misis na literal ho na na-dismiss nga yung i-final ng misis ko kay Norman. Nakakalungkot na balita. Totoo yan. Totoo naman. Actually, kahit kami, hindi namin in-expect na ganon dahil para sa atin, no, malakas ang ating ebidensya and at the same time, malakas din ang malakas yung context ng reklamo, no, ng misis ko. Unfortunately, na-dismiss. Totoo yon mga kahombre ko. So, na-dismiss ho yung i-final ng misis ko sa prosecutors sa Paranaque. Totoo yun. Aba, at least naman nagsabi ng totoo si Norman, mga kahombre ko, di ba? Kaso, Yun lang. mga kahombre ko, eto ang problema. Hindi ko kinontent, di ba? Hindi ko kinontent. Tama? May motibo yun. May motibo, mga kahombre ko. No. May motibo po
kung bakit ko hindi kinontent. Kasi merong MR, Motion for Reconsideration. At doon po, para sa akin, no, mga kahombre ko, para sa amin, sa team namin, sa mga abogado ko, this is a big mistake. So, MR po kami. Mag-MR kami. Kaya hindi ko to pwede i-content pa. No? Actually, hindi pa to pwede ipakita hanggat wala pang MR. Hindi pwede yon. Tama? It's dangerous. Very dangerous yung ginawa ni Kulaong. Matay ka dito. Anyway, yes. So, mag-MR tayo. And, kasi, tinan nyo mga kahombre ko, ang weird. Ang resolution, ang sabi sa resolution, lack of jurisdiction. Tagasan ba misis ko? Tubong Paranaque ang misis ko. Paano lack of jurisdiction? Diba? Oh, may mga properties ang misis ko at nakatira sa Paranaque rin. Oh, so may mali. Doon pa lang mali na lack of jurisdiction yun. Pero, meron din na lack of prima facie evidence ata, no? Tulad nung nangyari sa final niya sa Paranaque, sa Isabela. Ngunit nirerespeto naman namin ang naging sagot, no, ang nagawa noong prosecutor. So wala tayong magagawa doon. Lack of jurisdiction. Ipapatunayan na lang po natin. Lalaban natin, i-MR natin yan. Okay? Ganun lang 'yon. Kapag hindi tayo naging masaya sa naging resolution, syempre atin yang ipaglalaban. 'Yun lang naman. Pero again, mga kahombre ko, ayan ho ay yung i-final ng misis ko. Uulitin ko ha, i-MR namin to. Ilalaban namin yung naging resolution na lack of jurisdiction daw, and at the same time, lack of prima facie, basta may something na ganang prima facie evidence. Pero meron. Okay? Maaring, pero ngayon, kapag ka na MR, ipapare-evaluate na lang po yan sa ibang prosecutor. Baka naman iba ang maging tingin ng ibang prosecutor kung sakali, di ba? Pero para sa amin malakas to, yung sa misis ko. Kasi una sa lahat, wala namang kinalaman ng misis ko diyan, bakit mo idinamay? Di ba? Lalong-lalo na yung position, di ba? Pero hanggang diyan na lang, mga kahombre ko, hindi na ako pwedeng magsalita pa ng kung ano-ano dahil ilalaban na. Okay? Pangalawa, fake news na naman. Hindi po na-dismiss yung ikinaso ko sa kanya kasi wala pang resolution dyan. Sometimes, mga kahombre ko, yung pinaka-best ay maaaring nasa dulo. Maaaring nasa harap, pero sa dulo, baka madulas ka. Mahirap magsalita, mga kahombre ko. Ako, nung inilabas ko yung resolution nung Isabela, I was sure of it. Sigurado ako na wala na to, di ba? So, nilabas ko. Etong sa misis ko, alam ko may laban to. Kaya i-MR talaga. Pero, yung sa akin, tahimik pa lang ako. Kasi wala pa ako, hindi ko pa alam. Wala akong idea, mga kahombre ko. With all due respect, syempre, sa Paranaque, di ba? Wala tayong idea. Pero, syempre, I am hoping. Sa tingin ko, malakas yun, di ba? So, goods na ako dyan. Pero, ang laban, mga kahombre ko, ay hindi ho magwawakas o matatapos dito. Kasi legit, nalalabanan nung namin yan. At ito, mga kahombre ko, ha, hindi pa lumalabas sa aking piyanan. Norman Mangusi naman. Doon ka talaga may totoong kasalanan. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa sasakyan ko? Huwag kang maging malilimutin. Hindi man. Ako nga, Norman eh. Nung nanalo nga ako, well, nung
nung na-dismiss, hindi, I don't know kung pwede mong sabihin panalo yon, alam mo yon. Sa bagay, pwede na-dismiss, tapos na. Kaso na may MR, di ba? So, maybe small victory, di ba? Pero hindi siya tapos, no? Tulad niyan, kunwari, you win, tapos tataas pa sa RTC. Alam mo yon, hindi ka pa sure, 100%. Maaaring sa dulo, magkaroon ka pa ng criminal record. Pero sa umpisa, panalo ka, alam mo yon, hindi ka sure, ha? So, mahirap magsalita. Pero ngayon, it's okay. It's a small victory, so tanggapin. Di ba? Kaysa wala. It's a small loss, tanggapin. Pero lagi tayong may buwelta. Okay? Now, yung totoo, marami pa ho kami na hinihintay, na reso. At ang pinakamalungkot dyan, kapag nagsabay-sabay ng pasok yan. Diba, Norman? Okay lang yan, Norman. Ikaw magsaya. Magsaya-saya ka sa ngayon, no? Siyempre, enjoy mo na yung buhay mo. Enjoy mo. Magpakasaya ka na. Diba? Kasi minsan na lang yan eh. Sa loob, hindi ka na makakapagpasaya yan. Diba? Lahat ng sinabi mo. Eto, sinabi mo to sa akin nun eh. Kung naalala niyo mga. Lahat ng sinabi mo, babalik sa'yo. Oo. Lahat ng sinabi mo na masasama at fake, pagbabayaran mo. Oo. Totoo yan, mga kahombre ko. Yes, that's it. Now, MG, bakit mo sinabay yung YouTube video mo at live? Hindi. Sinagot ko lang, mga kahombre ko, kasi tinatamad ako mag-status, no? Sinagot ko na lang para sa inyo. Para at least, sure. Relax. Motion for reconsideration tayo. Relax, okay? Hindi pa ho tapos. Huwag ka magsaya-saya dyan. Mamaya yan, tulad ng usual mo, di ba? Sabi mo, Panginoon ka sa Isabela, natalo ka. Kami naman, wala. Wala namang, hindi naman kami Panginoon sa Parañaque. Di ba? Relax, man. Mamaya yan, mapanginoon sa Isabela ka na naman dito. Tapos, mangsisisi ka na naman. Sabi mo, dinaya ka. Okay? Ginawang laro. Anyway, mga kahombre ko, Idol Makagago, may tinta pa ng thumb mark. Oo nga eh. Meron tayong mga documents, paperworks na pinagagagawa nitong ngayong araw na ito. So, it's very important, no? Lalo na rin na talagang pinusuan din natin ng MR. So, mahalaga yan, mga kahombre ko. Well, hindi sa akin naman, sa misis ko, no? Pero, Norman, prepare yourself. Kasi legit, totoong millionaires ang binangga mo. Abangan mo ha. Akala mo joke lang to. Matagal lang talaga. Due process ka. It's normal. Okay? Pero, pag kumagat, patay ka dito, boy. Pag kumagat yan, kahit nasaan ka, kukuhanin ka niyan. Wala ka! Makukulong ka niyan! Anyway, mga kahombre ko, si Casper ho, no? Si Casper ay wala na talaga kay Norman. I think so, no? Sa tingin nyo. Yan. Mga kahombre ko, maraming salamat sa inyong pasensya. Pasensya lang. Ganyan talaga ang buhay, due process o lahat. And syempre, hindi po pwedeng ibigay lahat ng victory sa'yo. Walang ganun. Si Norman lang naman hong ganyan eh, na laging panalo sa buhay. Wala hong ganun. Minsan, you win some, you lose some. But, ang pinakamahalaga, you win the biggest battle of your life. Which is this one. Yun ho ang mahalaga. Pero guys, if you lose, man, what the hell? Normal. May bawi yan. Pero, huwag niyong kakalimutan na okay lang. Sometimes you lose, sometimes you win. Pero yung biggest battle, dapat mapanalunan mo yun. Yung loses mo, dapat yon talagang papalitan mo ng win.
sa biggest battle mo. Tandaan mo yan, ha? Norman, ha? Baka mamaya, sa mabababa ka lang nananalo, mamaya yan sa pataas tayo ng pataas, natalo ka na. Anyway, mga kahombre ko, magandang gabi sa inyong lahat. From tomorrow po, I will be on vacation. So, Meme God will take care of you guys. Siya na muna ang bahala sa inyo to entertain you sa YouTube channel ko. I will still be posting, obviously, pero medyo mababago yung background ko. Okay? Hulaan nyo na lang kung nasaan bansa ako sa araw na yun. Hindi ko na... Yun. Baga, nilinaw na ni Makagago na yung kay Joanna Francesca Pacquiao lang po ang na-dismiss. The rest, yung sa kanya o sa biyanan niya, sa mga kamag-anak pa niya, ay hindi pa po nadi-dismiss, mga ka-plastic. So, ito yung kinakatwiran ni Makagago WhatsApp man na kaya niyang MFR o motion for reconsideration, mga ka-plastic. So, paano lumalabas yon o paano gumagalaw yung motion for reconsideration? Tingnan natin. Nasaan bansa ako para surprise! Okay? Tingnan natin kung paano gumagalaw ang motion for reconsideration na ipapile ni Makagago WhatsApp man sa Paranaque. At kung may karapatan ba siya doon. Para tingnan natin kung ano magiging sagot ng AI Dola the Explorer. Yeah. May mga tanong ako dun eh. Eto, ang tanong ko sa AI, mga ka-plastic, walang masama mag-research sa AI. Kasi mostly marami na po siyang mga database about sa mga ganitong klaseng tanong na base rin sa source na nire-research din ng AI. So wag na natin patagalin, medyo mahaba ang paliwanag natin dito. Kapag na-dismiss ang kaso sa Paranaque dahil sa lack of jurisdiction and lack of prima facie evidence, pwede pa ba i-file ng motion for reconsideration? Ito ay about sa pagsampa sa kaso ng asawa ni Makagago WhatsApp man na si Joanna Francesca Lopez Warlac Olahewa kay Norman Mangusin o also known as Francis Deo Marcos. Ito ang sagot ng AI. Sa kasalukuyan, hindi direktang pinapayagan ng mga provision na mga panuntunan ng hukuman ang paghahain ng motion for reconsideration o MFR. Kung ang kaso ay tinanggal dahil sa kakulangan ng jurisdiction o kakulangan ng prima facie evidence. Maliban na lamang kung may mga espesyal na sitwasyon. Narito ang mga pangunahing punto. Kung ang pagbawakas ay dahil sa kakulangan ng jurisdiction, ay ito ang una. Ayon sa Rule 15 Section 12 ng mga panuntunan ng hukuman 2019 amendments, ang MFR para sa mga desisyon hinggil sa mga depensang patunay na tulad ng kakulangan ng jurisdiction ay ipinagbabawal. Hindi itinuturing itong paraan ng pagkakaantala. Ang tamang paraan para hamunin ng desisyon ay ang petisyon for certiorari sa ilalim ng Rule 65 kung saan maaaring ipakita ang hukuman nang ay gumawa ng matinding pagkakamali sa paggamit ng kapangyarihan. Ayun ha. Pangalawa, kung ang pagwawakas ay dahil sa kakulangan ng prima facie evidence, kung ang pagwawakas ay nasa antas ng pagsisiyasat ng piskal, maaaring maghain ng MFR sa loob ng 15 araw. Pagkatapos matanggap ang resolusyon ng piskal. Kung tanggihan ng MFR, maaaring maghain ng petition for review. Yun. Sa kagawaran ng karunungan o DOJ, Department of Justice, o sa mga kaugnay na otoridad. Kung ang pagwawakas ay nasa antas ng hukuman, karaniwan hindi pinapayagan ng MFR at ang tamang paraan ay ang apel sa mas mataas na hukuman.
o ang paghahain ng demurrer to evidence bago pa matapos ang paglilitis. Yun. Dapat kailangan makapaghain ka na o makapag-file ka ng demurrer to evidence bago matapos ang paglilitis ng isinampang kaso ng asawa ni Makagago. Sa tungkol naman sa kaso ni Joanna Francesca Lopez Warlacolahewa laban kay Norman Mangusin, Francis Leo Marcos, hindi na natagpuan ang tiyak na update tungkol sa partikular na kasong ito. Gayunpaman kung ang kaso ay tinanggal sa Parañaque dahil sa kadahilangan na banggit, maaaring suriin ng partido kung ang pagwawakas ay may pagbabawal na pumipigil na muling paghahain. Yun. So meaning noon mga kaplastik, kaya siguro itinanggal ng Parañaque ang update sa partikulang kasong ito na nabanggit ay maaaring suriin ng partido kung sa pagwawakas may pinagbabawal na pumipigil muling paghahain. Yung mga kaso mga kaplastik. O walang pagbabawal na pagpapaintulot sa muling paghain sa tamang jurisdiksyon. Kung walang pagbabawal ay maaaring muling ihain ng kaso sa hukuman na may karapatang jurisdiksyon. Kasama ang mga bagong ebidensya na kung mayroon man. Kagaya nga ng sinasabi ni Makagago Watsatman na napaka-strong ang evidence niya about dun sa isinampa ng kaso ng asawa niya, yung pinagmumumuran ni Norman Mangusin yung mga kamag-anak niya doon sa video. So depende kasi sa degree yun kung gaano kataas yung degree ng kaso na yun. Kung halimbawa lang naman is parang ituturing ito is for the content o parang satirical, parang iniisip natin na entertainment purposes lang yung nangyari doon. Parang nangyari sa flip top mga kaplastik, di ba? Nagmumurahan sila doon at dinadamay ang kanilang mga kamag-anak o mahal sa buhay. So parang ganun kasi yung labas doon. So nangyayari is hindi ganun taas yung kasong yun. Mayroon akong follow-up question about doon. Pero pwede bang mag-file ng motion for reconsideration si Makagago Watsatman dahil sa pag-dismiss ng kaso? Ito ang sagot. Hindi maaaring mag-hain ng motion for reconsideration o MFR si Makagago Watsatman. Maliban na lamang kung siya ay isang opisyal na partido sa kaso o may espesyal na otoridad mula sa tunay na nasasakdal. Narito ang mga pangunahing dahilan. Kakulangan ng instanding o karapatan na mag-hain. Ayon sa mga panuntunan ng hukuman o Rule 37, ang MFR ay maaari lamang ihain ng mga partido sa kaso tulad ng pagsasakdal o nasasakdal o ng kanilang mga kinatawan sa batas. Sa kasong ito, ang opisyal na nasasakdal ay si Joanna Francesca Lopez, ay yung asawa niya mga kaplastik. Kaya hindi niya karaniwang karapatan ni Makagago Watsatman na mag-hain ng MFR bilang isang third party. So nangangahulugan, hindi liability o accountability ni Makagago Watsatman na mag-file ng MFR para sa asawa niya, para buhayin yung kaso. At gaya nga na sinabi ni Makagago Watsatman na inadmit na niya na talo na siya doon sa Parañaque. Kasi una sa lahat, nasisilip din kasi yung citizenship ni Joanna Francesca Lopez, mga kaplastik, na nakatira siya mostly sa San Pablo, Laguna. Hindi siya madalas na nakatira sa Parañaque kahit pa sabihin ni Makagago Watsatman na meron siyang negosyo doon sa Parañaque at tumitira din siya. Kasi ang usapan, di ba, makakapagsampa ka lang ng kaso sa naturang lugar kung ikaw ay 6 months and above na ikaw ay citizenship ng Parañaque. Paano kung bumibisita-bisita ka lang naman doon? Bihira ka lang din dumayo sa Parañaque. Hindi siguro makukonsiderate ng hukuman na citizenship ka ng Parañaque.
'Di ba? I'm sorry to say to Makagago WhatsApp man dahil yun kasi talaga ang magiging labas nito, mga kaplastik. Kaya matibay pa rin ang dahilan na ma-dismiss talaga ang kaso. Yun ang nakakalungkot. Ito, maaari lamang siyang makilahok kung siya ay itinuturing na indispensable party o kung siya ay may espesyal na kapangyarihan mula kay Lopez na kumakatawan sa kanya sa legal na hakbang. O yun. Kaso kamag-anak lang niya yun eh. So hindi ko masasabi kung pasok siya sa indispensable party na sinasabi dito. So pangalawa, mga limitasyon batay dahilan ng pagwawakas. Kung ang kaso ay tinanggal dahil sa kakulangan ng jurisdiction, ay hindi pinapayagan ng MFR na alinsunod sa Rule 15, Section 12, ang tamang paraan ng pagpetisyon for certiorari. Yun. Yung kailangan gawin ni Makagago WhatsApp man, yung petition for certiorari. Sa ilalim ng Rule 65, ngunit ito rin ay maaari lamang ihain ng mga partido sa kaso. Kung ang pagwawakas ay hindi sa kakulangan ng prima facie evidence at ito ay nasa antas ng piskal, maaaring maghain ng MFR ang nasasakdal na yung asawa ni Mark Jason o Makagago na si Joanna sa loob ng 15 araw. Pagkatapos matanggap ang resolusyon kung tinanggihan, maaari maghain ng petition for review sa kagawaran ng katarungan. So ang makakagawa lang ng mga ganong bagay ay walang iba kundi ang asawa niyang si Joanna. At hindi pwede si Makagago. Malinaw na malinaw yon base sa Article 15. Alinsunod sa Rule 15, Section 12. Tungkol sa kaso, bukod pa rito may bagong pagkakataon na si Manny Pacquiao ay nagpasyaring magsampa ng sariling kaso laban kay Norman Mangusin o Francis Leo Marcos dahil sa mga insulto sa kanyang ina na si Mami Dionisia Pacquiao. Ito ay hiwalay na kaso mula sa una-unang isinampa ni Joanna Francesca Lopez Warla Colahewa. So yun, iba yun ha. Nais talagang tumulong si Makagago WhatsApp man. At kung nais man talagang tumulong si Makagago WhatsApp man, maaari niyang tulungan si Lopez sa pamamagitan ng pagbibigay ng ebidensya o suporta. Ngunit hindi siya maaaring maghain ng MFR sa kanyang sariling pangalan. Diba? Malinaw. Malinaw na may possibility na hindi niya mapaila ng FFR kung si Makagago ang gagawa. Ang mga kakagawa lang naman doon ay walang iba, yung asawa niya. At magpipetisyon siya ng tawag dito, petition to review, mga kaplastik. At last question ko, mga kaplastik. Sabi ko pa nga dito kumbaga pinaglalaban ko pa rin itong yung about dito sa pag-dismiss ng kaso Na ang tanong ko, kahit asawa naman niya po ito si Makagago, hindi pa rin po ba pwedeng mag-hain ng MFR? Asawa naman niya yun Magkamag-anak naman sila Di ba? May point of view. Pero ito yung sagot ng AI. Hindi pa rin po maaaring mag-hain ng motion for the consideration ng OMFR si Makagago WhatsApp man sa kanyang sariling pangalan. Kahit na siya ay asawa na nasasakdal na si Joanna Francesca Lopez. Narito ang mga pangunahing dahilan batay sa mga probisyon ng batas ng Pilipinas. Una, kakulangan ng standing o karapatan bilang partido sa kaso. Ayon sa Rule 3, Section 2 ng mga panuntunan ng hukuman, ang anumang demanda ay dapat itulak o ipagtanggol sa pangalan ng tunay na partido na may interes, real party in interest. Sa kasong ito, ang opisyal na nasasakdal ay si Joanna Francesca Lopez. Kaya lamang siya o sa kanyang kinakatawan sa batas ang may karapatang mag-hain ng MFR. O di ba? So, kailangan pa rin
ng effort ng asawa ni Makagago rito. Bagamat ang asawa na maaaring magkasama sa paghahain ng demanda ayon sa Rule 3, Section 4, ito ay nalalapat lamang kung sila ay parehong partido sa kaso mula sa noong simula. So ibig sabihin nun, dalawa sila nagdemanda sa Parañaque at the same time, doon din nakatira si Makagago. Yun yung ibig sabihin nito. Kung hindi siya opisyal na kasama sa partido, hindi siya maaaring maghain ng MFR kahit na siya ay asawa ng nasasaktan. Mga limitasyon batay sa uri ng kaso. Kung ito ay kasong kriminal, ang MFR ay maaari lamang ihain ng nasasakdal o ng kanilang mga abogado ang mga ikatlong partido, kabilang na ang asawa na hindi partido ay walang karapatan na humiling ng pagsasaalang-alang muli sa desisyon ng hukuman. Kung ito ay kasong sibil at may kinalaman sa mga ari-arian o interes ng mag-asawa, ay maaaring kailangan isama si Makagago bilang partido bago pa man maglabas ng desisyon ng hukuman. Kung hindi siya isinama, hindi pa rin siya maaaring maghain ng MFR pagkatapos ng pagwawakas. Yun. Maliban na lamang dito mga kaplastik kung ang subject sa kasong ito ay is all about sa mga ari-arian, sa mga interes, at halimbawa yung kumpanya mo na nadali sa mga ganong issue na sinabi ni Norman Mangusin na ganito ganyan, pwede siyang sumali kasi nga iisang partido yun eh. Magkaiba kasi yung individual kaysa sa particular na partido mga kaplastik. So, doon lang magkakaroon ng right si Makagago na magsampa ng MFR. Diba? Mga alternatibong paraan para tumulong mga kaplastik kung nais man ni Makagago. Kung nais talagang suportahan ni Makagago ang kaso sa kanyang asawa, maaari niyang gawin ang mga sumusunod. Tulungan si Joanna na maghain ng MFR o iba pang legal na remedyo tulad ng pagbibigay ng ebidensya o suportang pinansyal. O yun lang ang kayang gawin ni Makagago WhatsAppman. Sa puntong siya ay tutulungan ni Makagago at sasamahan niya sa piskal na magsampa uli ng MFR, di ba? Kunin ang poder ng abogado, power of attorney, mula kay Joanna para kumakatawan sa kanya ang panghahain ng MFR o iba pang mga hakbang na legal. Yun na yun. So nangangahulugan 100% hindi niya accountability ni Makagago WhatsAppman na magsampa ng MFR. Maliban na lamang kung sasamahan lang niya itong asawa niya, si Joanna. So ibig sabihin lang nun, yun lang ang kaya niyang gawin. Maliban na lamang kung iisang grupo yung nagsampa ng kaso against kay Norman Mangusin. Halimbawa, yan. Tulad ng sinasabi ni Norman Mangusin na Podgenius Group. Sa Podgenius Group na yun, halimbawa, yan. Kung totoo man yung Podgenius Group, mga kaplastik, pwedeng lahat ng grupo na yun ay magsampa ng kaso. Pero as one case lang siguro yun. Kung halimbawa ma-dismiss yung kaso gawa ng pagkahina ng prima facie evidence at kulang sa jurisdiction, ay pwede naman magsampa ng MFR ang ilan sa mga miyembro ng Podgenius Group. Yun ang malinaw. Baga, nasa legal pa rin, mga kaplastik. So nakakalungkot man isipin na yun talaga ang magiging consequences na nangyari doon sa pag-dismiss ng kaso ni Norman Mangusin. Pero ang gustong mangyari ni Norman ay makipag-ayos siya sa kamag-anak ni Makagago WhatsAppman na i-atras na lang po yung kaso. Yan kung papayagan siya ni Madam Beron at yung mga iba pang mga kamag-anak ni Makagago WhatsAppman. Dahil hindi nila makakalimutan yung moment na minura-mura mo ang mga kamag-anak ni Makagago. Diba?
Yan yung mahirap kay Norman Mangusin. Hindi kasi mapigilan yung bibig niya sa mga pananalita niyang bastos. Kaya ngayon, namumroblema siya sa mga kaso. So malabo mangyari makipag-deal with ang mga pamilya ni Makagago at Sapman kay Norman Mangusin. Kasi desidido na nga siyang makulong. Diba? So nangangahulugan lang yon mga kaplastik. Nasa kanila na lang yung desisyon. Pero wag tayo mawalan ng pag-asa mga kaplastik. Meron pa rin darating na panahon na talagang mahuhuyo na to si Norman. Once na mayroong mangyaring himala. Or kaya si Casper ay magsalita na. Yan na lang po yung ating sandata. Na si Casper ay magsalita na mga kaplastik. Kasalukuyan kasing nagtatago si Casper. 'Di ba? Nagtatago siya gawa ng isinampa ng kaso ni Attorney Sabi sa kanya. At dahil doon, wala siyang abogado na dedepensa para sa kanya. Kaya nga wala siyang pera eh. Naghahapit siya sa pagbablog para makalikom ng pera pambayad ng abogado. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.